Sa loob ng 2,000 taon, isang kwento na naitala sa Ebanghelyo ni Juan ay isang tahimik na larangan ng digmaan. Nagsalita ito tungkol sa isang makahimalang pagpapagaling sa isang lugar na tinatawag na Pool ng Siloam, isang lugar na maraming mga iskolar at nag-aalinlangan ang naniniwala na higit pa kaysa sa isang simbolikong kathang isip, isang parabola na walang angkla sa totoong mundo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mismong lupa, ang mga sinaunang bato ng Jerusalem, ay nagpasya na magsalita? Ano ang mangyayari kapag ang lupa mismo ay sumisira sa katahimikan nito upang magpatutuo sa isang katotohanan na inilibing para sa millennia? Malapit na nating alisan ng takip ang isang kamakailang pagtuklas ng arkeolohiko kaya napakalaking, kaya hindi may kakaila, na direktang hinamon nito ang matagal na pag-aalinlangan at pagtahimik sa mga tinig na tinanggal ang mga account sa Biblia bilang alamat lamang. Ito ang kwento kung paano ang isang nawalang pool, ang mismong site ng isa sa mga pinakatanyag na himala ni Jesus, ay muling nabuo mula sa alikabok, hindi bilang isang pabula, ngunit bilang isang katotohanan na nakasulat sa bato. Nagsisimula ang kwento, tulad ng ginagawa ng napakaraming bahagi ng mundo, sa gitna ng Jerusalem, sa loob ng mga sinaunang hangganan ng lungsod ni David. Dito, ang mga arkeologo ay maingat na nagtatrabaho, na nagbabalik sa mga layer ng oras. At kung ano ang kamakailan lamang na natuklasan nila ay walang kakulangan sa paghinga. Inihayag nila ang isang serye ng mga napakalaking hakbang, malawak at nag-aanyaya, na bumababa sa kung ano ang nakumpirma na ngayon na ang orihinal, unang siglo na Pool ng Siloam. Ito ay hindi ilang maliit, hindi gaanong kahalagahan, ito ay isang grand, pampublikong lugar ng pagtitipon, isang istruktura ng napakalawak na sukat at kahalagahan, sapat na malaki upang mapunan ang libu-libong mga tao. Sa loob ng mga dekada, itinuro ng mga nag-aalinlangan ang kakulangan ng katibayan para sa naturang lugar. Ang isang mas maliit, kalaunan panahon na pool ay natagpuan, isa na tila hindi naaayon sa implikasyon ng salaysay ng Biblia ng isang pangunahing palatandaan. Ang pagkakaiba-iba na yun ay ginamit upang mag-alinlangan sa Ebanghelyo ni Juan, na nagmumungkahi na ang may akda nito ay hindi pamilyar sa heograpiya ng pre-pagkawasak sa Jerusalem, at sa makatuwid ay dapat na nagsulat ng mas maaga, nag-imbento ng mga detalye para sa teolohikal na epekto. Ngunit ang mga bagong hakbang na ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Inihayag nila ang isang site ng malalim na kahalagahan sa publiko at relihiyon, isang lugar na perpektong tumutugma sa konteksto ng mga ebanghelyo. Halos maramdaman ng isang tao ang bigat ng kasaysayan sa lugar na ito, isang nasasalat na koneksyon sa isang nakaraan na sinubukan ng ilan na burahin. Madalas na ipinapaalala sa atin ni Marco na ang pananampalataya ay hindi isang paglukso sa kadiliman, ngunit isang paglalakbay sa isang mahusay na ilaw na silid, kung saan nagtatagpo ang katibayan at espiritu. At dito, sa base ng lungsod ni David, ang mga ilaw ay nakaon na lamang. Upang tunay na maunawaan ang bigat ng pagtuklas na ito, dapat tayong maglakbay pabalik sa oras, hindi sa isang pala at brush, ngunit sa pamamagitan ng mga pahina ng banal na kasulatan. Lumiko tayo sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Ang eksena ay nakalagay sa isang maalikabok na kalsada sa Jerusalem. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nakatagpo ng isang tao na bulag mula sa sandaling siya ay ipinanganak. Hindi ito isang tao na nawalan ng paningin, hindi pa niya alam ang ilaw ng araw, ang mukha ng kanyang ina, o ang mga kulay ng kalangitan. Ang mga alagad, na tinitingnan ng mundo sa pamamagitan ng karaniwang pag-unawa sa kanilang oras, magtanong ng isang teolohikal na tanong, Rabbi, na nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang, na siya ay ipinanganak na bulag. Ito ay isang katanungan na nakaugat sa isang paniniwala na ang pagdurusa ay palaging isang direktang bunga ng isang tiyak na kasalanan. Ngunit ang sagot ni Jesus ay itinaas ang kanilang pananaw, at sa atin, sa mas mataas na eroplano. Hindi ito ang taong ito ay nagkasala, o ang kanyang mga magulang, tugon ni Jesus, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay maaaring ipakita sa kanya. Agad niyang binawi ang buong buhay ng kadiliman ng lalaki, hindi bilang parusa, ngunit bilang napiling yugto para sa isang banal na paghahayag. Ang susunod na mangyayari ay malalim na lupa at malalim na makasagisag. Si Jesus ay dumura sa lupa, gumagawa ng putik sa laway, at binibigyang diin ang mga mata ng bulag. Ito ay isang kakaiba, halos mapagpakumbabang kilos. Hindi lamang siya nagsasalita ng isang salita ng pagpapagaling mula sa malayo.
Nakikibahagi siya sa paglikha mismo ang alikabok ng lupa kung saan unang nabuo ang sangkatauhan. Pagkatapos, nagbibigay siya ng isang simple, direktang utos, pumunta, hugasan sa pool ng Siloam. Hindi lamang niya pagalingin ang tao sa lugar, nangangailangan siya ng isang gawa ng pananampalataya, isang paglalakbay ang tao, na may putik sa kanyang mga hindi mata na mata, ay kailangang mag-navigate sa kanyang paraan sa isang tiyak, kilala, pampublikong lugar. Dapat niyang pagkatiwalaan ang salita ng estranghero na ito at magsagawa ng isang gawain na maaaring tila kakaiba. Sinasabi sa amin ng banal na kasulatan, na may magandang pagiging simple, kaya nagpunta siya at hugasan at bumalik na nakikita. Ang himala ay hindi lamang sa putik, ito ay sa pagsunod, at ito ay nakatali sa hindi maihahambing sa pisikal na lokasyon na ito, ang pool ng Siloam sa loob ng maraming siglo. Inaangkin ng mga kritiko na ito ang mahina na punto ng kwento. Nagtalo sila na ang Siloam ay isang pangalan ng alegorikal na nangangahulugang ipinadala upang sumagisag na si Jesus ang isa na ipinadala mula sa Diyos. Ang lugar sila ay nagtalo ay isang aparato sa panitikan. Ngunit ang mga bato ngayon ay sumisigaw laban sa teoryang yun. Ang pagtuklas ng napakalaking pool ng unang siglo ay nagpapatunay na hindi ipinadala ni Jesus ang tao sa isang talinghaga, ipinapadala niya siya sa isang tunay, nakagaganyak, at makabuluhang landmark sa gitna ng Jerusalem. Ang utos ay literal, ang paglalakbay ay totoo, at ang pagpapagaling ay isang makasaysayang kaganapan, hindi lamang isang espiritual na alegorya. Binago nito ang lahat, nangangahulugan nito na alam ng may akda ng once ebanghelyo ang lungsod ng malapit, bilang isang kontemporaryong saksi, at nagre-record ng isang kaganapan na nakaangkla sa isang tumpak, na patunayan na lokasyon. At kung ano ang lokasyon nito? Upang maunawaan ang buong bigat ng utos na ito, hugasan sa pool ng Siloam, kailangan nating maunawaan kung ano ang kinakatawan ng pool na ito sa isang unang siglo na Hudyo. Hindi lamang ito ang anumang lokal na lawa o balon. Ang pool ng Siloam ay ang terminus ng tunnel ng Hezekias, isang kamanghamanghang feat ng engineering na nagdala ng mga nagbibigay ng buhay na tubig ng gihon mula sa labas ng mga pader ng lungsod na malalim sa puso ng Jerusalem. Ito ay isang pangunahing mapagkukunan ng sariwa, dumadaloy, o nabubuhay na tubig para sa mga naninirahan sa lungsod. Ito ay isang lugar ng paglilinis ng ritual, isang lugar ng pagtitipon, isang mahalagang hub ng pang-araw-araw na buhay. Para kay Jesus na ipadala ang tao doon upang ipadala siya sa mismong mapagkukunan ng pisikal na buhay at sustansya ng lungsod. Ngayon, ay connecte natin ito sa mas malawak na konteksto ng ministeryo ni Jesus tulad ng naitala ni Juan. Mag-isip muli sa kanyang pakikipag-usap sa babae sa the well sa Samaria. Sinabi niya sa kanya, ang lahat na umiinom ng tubig na ito ay mauuhaw muli. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na magiging uhaw muli. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging sa kanya ng isang tagsibol ng tubig na maayos hanggang sa buhay na walang hanggan. O isaalang-alang kung ano ang nangyari bago ang pagpapagaling na ito, sa Juan Kabanata 7. Sa panahon ng mahusay na pista ng mga tabernakulo, isang pagdiriwang na may isang sentral na seremonya ng tubig libasayon gamit ang mga korte ng tubig na partikular na mula sa pool ng uhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Sino mang naniniwala sa akin, tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, na sa labas ng kanyang puso ay magbubuhos ng buhay na buhay. Nakikita mo ba ang koneksyon? Ang tiyempo at lokasyon ay hindi nagkataon, ang mga ito ay malalim na sinasadya. Ginagawa ni Jesus ang masigasig na pag-angkin na ito na mapagkukunan ng tunay na, buhay na tubig, at pagkatapos, malamang sa parehong panahon ng pagdiriwang, nagsasagawa siya ng isang palatandaan na hindi sinasadyang nakalink sa pinakasikat na mapagkukunan ng buhay na tubig sa lahat ng Judea. Nagpapadala siya ng isang tao, na ang pagtukoy ng katangian ay kadiliman, upang hugasan sa pool na ang mga tubig ay sumisimbolo sa buhay at kadalisayan para sa bansa. Ito ay isang buhay na talinghaga. Ipinapakita ni Jesus, sa isang nasasalat, hindi malilimutang paraan, na siya ang katuparan ng lahat na itinuro ng pool at mga ritual nito. Ang tubig ng Siloam ay maaaring linisin ka ng ritual at mapanatili ka ng pisikal, ngunit ang isa na, ipinadala, mula sa Ama ang tunay na kahulugan ng Siloam ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong paningin, bagong buhay, isang bagong nilikha. Ang kilos ng paghuhugas mismo ay nakasalalay sa kahulugan.
Hindi ito ang putik na nagpagaling sa kanya. Ang putik ay isang sasakyan para sa pananampalataya. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nagmula kay Jesus. Ngunit ang tagubilin na, pumunta at hugasan, ay nangangailangan ng isang gawa ng masunerang tiwala. Isipin ang taong ito, isang pamilyar na figura sa lungsod, isang pulubi na kilala ng kanyang pagkabulag. Ngayon siya ay natitisod sa mga lansangan, ang kanyang mukha ay nakulong sa isang kakaibang pinaghalong dumi at laway, papunta sa pool. Gumagawa siya ng isang pampublikong paningin ng kanyang sarili, lahat batay sa salita ng isang tao na hindi pa niya nakita. Ang paglalakbay na ito mula sa kung saan nakilala niya si Jesus hanggang sa pool ng Siloam ay isang paglalakbay sa banal na pananampalataya. At kapag siya ay yumuko at naghuhugas, ang tubig ay hindi lamang banlawan ang putik mula sa kanyang mukha, ito ay nagiging punto ng pakikipag-ugnay kung saan ang banal na kapangyarihan ay nakakatugon sa pagsunod sa tao. Ang kadiliman ng isang buhay ay hugasan. Ito ay larawan ng binyag, ng paglilinis ng espiritual, na lumipas mula sa isang matandang katotohanan sa bago. Bumaba siya sa bulag ng tubig at umakyat. Ang pisikal na pagbabagong anyo ay isang signpost na tumuturo sa mas malaking espiritual na pagbabagong anyo na nagaganap. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtuklas ng pool ay higit pa kaysa sa isang kagiliw-giliw na arkeolohikal na nahanap. Sinusuportahan nito ang malalim na espiritual na aralin na ito sa matatag na batayan ng kasaysayan, na ipinapakita sa atin na ang Diyos ay gumagana sa kanyang pinakamagagandang katotohanan hindi sa abstract, ngunit sa mga totoong lugar, kasama ang mga tunay na tao, sa totoong oras. Ang himala, sa pamamagitan ng pag-staged sa pampublikong arena na ito, agad na nagpapalabas ng isang kontrobersya na nagpapakita ng pangunahing tema ng buong kabanata, ang pagkakaiba sa pagitan ng pisikal na paningin at pagkabulag sa espiritu. Ang mga kapitbahay ng lalaki at ang mga nakakita sa kanya bilang isang pulubi ay nalilito. Hindi ba ito ang taong nakaupo at humingi? Ang ilan ay nagsabing ito ay sa kanya. Ang iba ay nagsabi, hindi, ngunit siya ay katulad niya. Ang tao mismo ay kailangang husayin ng debate, ako ang tao. Ang kanyang patuto ay simple, direkta, at hindi matitinag, ang tao na tinawag na si Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta sa Siloam at hugasan. Kaya't nagpunta ko at naghugas at natanggap ang aking paningin. Hindi siya nag-aalok ng isang theological na treatise, iniuulat lang niya ang mga katotohanan at ang simple, katotohanan na patuto na ito ay nagiging isang banta sa itinatag na pagkakasunod-sunod ng relihiyon. Dinala nila siya sa mga pariso, ang mga tagapag-alaga ng batas at tradisyon. At ito ay kung saan nagsisimula ang mahusay na kabalintunaan. Ang taong ipinanganak na bulag ay nagsisimula upang makita ng may patuloy na kailanawan na si Jesus, habang ang mga pariso, ang dapat na espiritual na gabay ng bansa, ay nagpapatunay na sila ay lubos na bulag. Ang kanilang unang linya ng pagtatanong ay hindi magalak sa hindi kapanipani walang gawa ng awa, ngunit upang makahanap ng isang paraan upang siraan ito. Itinuturo nila na ang himala ay isinagawa sa Sabbath, isang paglabag sa kanilang mga panuntunan na gawa sa tao. Para sa kanila, hindi ito isang gawa ng pakikiramay, ito ay isang gawa ng paghihimagsik. Ang Sabbath ay ang pundasyon ng kanilang pambansa at relihiyosong pagkakakilanlan, at ang kanilang mga tradisyon na nakapalibot dito ay isang kuta na itinayo nila upang maprotektahan ang pagkakakilanlan na iyon. Si Jesus ay hindi lamang nasira ang isang panuntunan, kinuha niya ang isang sledgehammer sa kanilang kuta ng pader. Nakita nila ang kanyang mga aksyon na hindi isang katuparan ng kanilang hangarin na ang hangarin nito upang magdala ng pahinga at ibalik ang hamon ang mga tagasalin. Ito ay humahantong sa mahusay na schism sa loob ng kanilang sariling mga ranggo. Ang himala ay nagiging isang catalysta, na pinilit silang harapin ang kanilang sariling mga paniniwala. Nakikita ito ng mga hardliner sa itim at puti, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi niya pinapanatili ang Sabbath. Ang kanilang teolohikal na balangkas ay mahigpit at ganap. Ang anumang data na hindi umaangkop sa balangkas ay dapat itapon. Ang himala, na tunay na tulad nito, ay isang hindi kanais-nais na katotohanan na dapat ipaliwanag dahil sumasalungat ito sa kanilang pangunahing axiom, ang mga Sabbath breakers ay mga makasalanan, at ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga makasalanan upang magsagawa ng mga himala. Ngunit para sa iba, ang katibayan ay napakalakas.
Ang katotohanan ng nabagong tao na nakatayo bago sila lumilikha ng isang nagbibigay malay na dissonance na hindi nila maaaring balewalain. Paano magagawa ng isang tao na isang makasalanan ang mga palatandaan? Tanong nila, nakulong sila. Ang manipis, hindi may kakailan na kapangyarihan ng himala ay nagmumungkahi ng isang banal na pinagmulan. Gayunpaman ang mga kalagayan ng himala ay lumalabag sa kanilang banal na batas. Ang kanilang mundo ay nakabaligtad. Sa halip na pahintulutan ang pag-igting na ito na humantong sa kanila sa pagpapakumbaba at pagtatanong, upang isaalang-alang na marahil ang kanilang pag-unawa sa batas ay nagkamali, pinipili ng karamihan na salakayin ang katibayan mismo. Ito ay isang klasikong halimbawa ng bias ng kumpirmasyon, hindi nila hinahanap ang katotohanan, ngunit ang impormasyon na nagpapatunay sa kanilang nauna ng hatol laban kay Jesus. Ang kanilang focus pagkatapos ay lumipat pabalik sa pangunahing exhibit, ang taong gumaling. Ano ang sasabihin mo tungkol sa kanya, dahil binuksan niya ang iyong mga mata? Ito ay isang na-load na katanungan. Sinusubukan nilang pamunuan ng saksi, umaasa na sasabihin niya ang isang erehe o handgal na magagamit nila laban kay Jesus. Ngunit ang tao, na hindi nabigyan at walang pinag-aralan, ay nagsasalita ng may kailanawan na nakakahiya sa kanilang pinagsama-samang legalismo. Ang kanyang paningin ay lumalaki, kapwa pisikal at espiritual. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtawag kay Jesus na, The Man. Ngayon, idineklara niya, siya ay isang propeta. Ito ay isang malalim na paglukso. Binibigyang kahulugan niya ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng lens ng kanyang pananampalataya. Alam niya ang mga kwento ng kanyang bayan. Alam niya na ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta na nagsagawa ng mga malalakas na palatandaan at kababalaghan. Ang nangyari sa kanya ay umaangkop sa pattern na yun. Ang kanyang loika ay dalisay, na hindi nababagabag ng mga pampulitika at teolohikal na bagahe. Ang kapangyarihang makita sa bulag ay isang kapangyarihan na nagmula sa Diyos. Sa makatuwid ang isa na gumamit nito ay dapat na isang tao ng Diyos, isang propeta. Siya ay nagiging isang teologo ng karanasan, ang kanyang doktrina ay hindi napunta sa isang rabbinical school ngunit sa paglalakbay mula sa kadiliman hanggang sa ilaw. Ang nakabold na deklarasyong ito ay nakakainis sa kanila. Kung si Jesus ay isang propeta, kung gayon ang kanilang buong kaso laban sa kanya ay gumuho. Siya ay kumikilos sa banal na awtoridad. Kaya nag-pivot sila sa isang bagong diskarte, tanggihan ang premise. Tumanggi silang maniwala na siya ay bulag. Dapat itong maging isang masalimuot na pakikipagsapalaran. Ito ang desperasyon ng mga kalalakihan na nawawala ng argumento. Kapag hindi mo na may atake ang loika, inaatake mo ang mga katotohanan. Kaya tumawag sila para sa kanyang mga magulang. Hindi sila naghahanap ng mga saksi, naghahanap sila ng isang kahinaan. Inaasahan nila na salungat ng mga magulang ang anak na lalaki, o marahil ay umamin sa ilang habang buhay na panlilinlang. Isipin ang eksena, ang mga mapagpakumbaba, ordinaryong magulang ay kinaladkad bago ito nakakatakot na konseho ng mga makapangyarihang lalaki. Ang hangin ay makapal na may banta. Ang mga pariso ay may kapangyarihan ng excommunication, ang kakayahang palayasin sila mula sa sinagoga, upang gawin silang mga pariah. Ito ang opsyon na nuklear sa kanilang lipunan, isang kapalaran na mas masahol kaysa sa kahirapan. Naiintindihan ang kanilang takot. Naglalakad sila ng isang higpit. Pinatunayan nila ang mga mahahalagang katotohanan, alam namin na ito ang aming anak, at na siya ay ipinanganak na bulag. Hindi nila magagawa, at hindi, magsisinungaling tungkol doon ang himala ay masyadong totoo. Ngunit kapag pinindot ang mga detalye tungkol sa pagpapagaling mismo ang paano at ang sino, sila ay umatras sa isang proteksyon na legalismo ng kanilang sarili. Tanungin mo siya ay nasa edad. Magsasalita siya para sa kanyang sarili. Ito ay isang pahayag ng parehong katotohanan at takot pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Ngunit sa paggawa nito, iniwan nila ang kanilang anak na lalaki upang harapin ang konseho. Nakikita nila ang himala, ngunit pinipigilan sila ng takot na ganap na yakapin ang manggagawa ng himala. Ang kanilang kwento ay isang tahimik na trahedya sa loob ng mas malaking drama, isang larawan kung paano matakot ang takot at purihin. Kaya ngayon ang lalaki ay nakatayo mag-isa. Ang kanyang mga magulang ay umatras sa mga anino, iniwan siya sa buong sulyap ng galit ni Sanhedrin. Itinawag siya muli ng konseho. Ang mood ay lumipat. Ang kanilang pagpapanggap ng isang neutral na pagtatanong ay nawala.
Hindi na ito isang pagsisiyasat, ito ay isang inquisition. Mayroon silang isang huling sugal, upang pilitin ng isang pagtatapat, hindi ng isang pakikipagsapalaran, ngunit ng isang error sa teolohiko. Sinusubukan nilang takutin siya ng kabanalan, isang taktika na kasing edad ng kapangyarihan mismo. Bigyan ng kaluwalhatian sa Diyos, utos nila. Ito ay tunog ng matuwid, napakabanal. Ngunit ito ay isang bitag, isang nakaload na pahayag. Ang ibig nilang sabihin ay samasa ayon sa aming bersyon ng Diyos. Kilalanin na ang ating paghatol ay paghatol ng Diyos. Sinusunod nila ito sa kanilang hatol, na ipinakita bilang isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan, alam namin na ang taong ito ay isang makasalanan. Sinusubukan nilang lumikha ng isang maling pagpipilian, maaari kang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, o maaari kang magbigay ng kredito sa makasalanang ito, si Jesus. Hindi mo magagawa ang dalawa. Pumili ng isang panig. Ito ay isang anyo ng espiritual na blackmail. Ngunit ang tao, na gumugol ng isang buhay na pag-navigate sa mundo sa pamamagitan ng mga pandama maliban sa paningin, ay nakabuo ng ibang uri ng pangunawa. Naririnig niya ang kasinungalingan sa ilalim ng kanilang mga banal na salita. At ang kanyang tugon ay isa sa mga pinakanapakatalino, malakas na patuto sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi niya pinagtatalunan ang kanilang premise. Hindi siya nakakakuha ng isang debate tungkol sa kahulugan ng makasalanan o ang mga intricacy ng batas sa Sabbath. Siya sidesteps ang kanilang teolohikal na snare ganap. Kung siya ay isang makasalanan, hindi ko alam, sabi niya. Hindi ito isang pag-aalinlangan ng pagdududa, ito ay isang pagpapahayag ng kanyang focus. Sinasabi niya, ang iyong mga kategorya, ang iyong mga label, ang iyong buong balangkas para sa argumentong ito. Hindi ito nauugnay sa akin. At pagkatapos ay inihatid niya ang hindi matitinag na katotohanan, ang bedrock ng kanyang bagong pag-iral, isang bagay na alam ko, bulag ako, at ngayon nakikita ko. Ito ang walang talo na argumento ng isang nabago na buhay. Inilipat niya ang pag-uusap mula sa teoretikal hanggang sa eksperimento. Nais nilang magtaltalan tungkol sa dogma, nais niyang pag-usapan ang tungkol sa liwanag ng araw. Nahuhumaling sila sa isang tao na hinuhusgahan nila bilang isang makasalanan, siya ay nasasabik sa katotohanan ng kanyang sariling kaligtasan. Hindi ka maaaring makipagtalo sa isang pagsikat ng araw. Hindi mo maaaring debate ang pag-init ng araw sa mukha ng isang lalaki sa unang pagkakataon. Mayroon siyang isang katotohanan, isang maluwalhati, nagbabago sa buong mundo, at siya ay kumapit dito tulad ng isang raft sa buhay. At sa isang katotohanan na yun, binawi niya ang kanilang buong kaso. Ano ang kabutihan ng iyong mga batas, ipinapahiwatig niya, kung hindi nila maipaliwanag ito? Ano ang kabutihan ng iyong teolohiya kung tumatawag ito ng isang himala na isang kasalanan? Inilantad niya ang pagkalugi ng kanilang system hindi sa isang mahusay na argumento, ngunit may isang mahusay na katotohanan. Bigo, na isinapikar ng simpleng katotohanan ng taong ito, inihayag ng mga Pariso ang kanilang kahinaan. Wala silang kontra-argumento, kaya ulitin nila ang kanilang mga dating katanungan. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Ito ang tunog ng isang makina na hindi tatalikod, ang pag-iwas ng isang ideolohiya na naubusan ng gasolina. Inaasahan nila na sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na ulitin ang kwento, maaaring magbago siya ng isang detalye, gumawa ng isang pagkakamali, bigyan sila ng ilang maliliit na crack upang mapagsamantalahan. Ngunit nagkamali sila sa kanilang tao. Hindi siya ang parehong tao na tinanong nila dati. Ang pagpapagaling ay nagbukas ng higit sa kanyang mga mata, binuksan nito ang kanyang isipan at hindi maipakita ang kanyang espiritu. Nawala ang takot, nawala na ang pagkabulok. Isang beses na niyang hinarap ang mga ito, at ngayon tinitingnan niya ang mga makapangyarihang ito at may pinag-aralan na mga kalalakihan at nakikita nila kung ano sila, mga bulag na gabay, sinasadyang walang alam. At sa gayon, sinaksak niya ang script. Ang saksi ay naging cross-examiner. Ang pulubi ay naging guro. Ang isang pagputol na gilid ng panunuya, na ipinanganak ng matuwid na pagkagalit, ay pumapasok sa kanyang tinig. Sinabi ko na sa iyo, sabi niya, na may isang tono ng labis na pasensya, at hindi ka nakinig. Tinatawag niya sila sa kanilang masamang pananampalataya at pagkatapos ay napunta siya sa isang nakamamanghang suntok, isang katanungan na masigasig na dapat na iwanan silang walang pagsasalita sa ilang sandali.
Bakit mo nais na marinig ito muli? Gusto mo rin bang maging kanyang mga alagad? Ito ay isang kilos ng nakamamanghang katapangan. Kinukuha niya ang kanilang obses, masungit na interes kay Jesus at binabaan ito bilang isang potensyal na pagnanais para sa pagiging alagad. Siya ay, sa bisa, pinaglaruan sila. Sinasabi niya, napakaayos mo sa taong ito, patuloy kang nagtatanong tungkol sa kanya, hindi mo mapigilan ang pakikipag-usap tungkol sa kanya, maaaring isipin ng isang tao na handa ka nang sundin siya. Siya ay napunta sa nakakasakit, gamit ang kanilang sariling mga taktika ng mga retorika na katanungan laban sa kanila sa sandaling iyon. Ang walang pinag-aralan na tao mula sa kalye ay ang pinakamatalinong teologo sa silid, sapagkat naiintindihan niya ang isang bagay na hindi nila magagawa, na ang isang tunay na pakikipagtagpo kay Jesus ay humihiling ng tugon, at ang kanilang rabid na pagsalungat ay isa pang uri ng tugon, isang testamento sa kapangyarihang sinusubukan nilang desperado na tanggihan. Siyempre, ang audacity na ito ay kumalas sa kanilang pag-iingat. Ang manipis na barnasan ng mga hudisyal na proseso ng mga bitak at bumagsak, na inilalantad ang hilaw, pangit na pagkiling sa ilalim. Hindi nila masasagot ang kanyang tanong dahil upang sagutin ito ng matapat ay ang pag-amin ng kanilang sariling espiritual na paralisis. Kaya ginagawa nila kung ano ang ginagawa ng lahat ng mga hindi pagtupad na mga sistema kapag nahaharap sa isang hindi kanais-nais na katotohanan, inaatake nila ang messenger. Inihayag nila siya, sinasabi ng teksto na itinapon nila ang mga pang-iinsulto sa kanya. Hindi na ito isang pagtatanong, ito ay isang paglilinis. Ang kanilang wika ay nagiging mabisyo at tribo. Ikaw ang alagad ng kapwa ito. Kami ay mga alagad ni Moises. Pansinin ang agarang paglikha ng isang US kumpara sa kanila, dichotomy. Ito ang huling kanlungan ng isang pagkalugi na argumento. Hindi sila maaaring manalo sa mga katotohanan, kaya umatras sila sa kaligtasan ng kanilang pangkat ng pagkakakilanlan. At anong pagkakakilanlan? Kami ay mga alagad ni Moises. Sa ibabaw, tunog ito ng malakas, makapangyarihan. Ito ay isang paghahabol sa isang pamana, sa isang direktang linya mula sa Diyos. Ngunit tumingin ng mas malapit. Ito ay isang malalim na nagtatanggol na pahayag. Napahawak sila sa nakaraan dahil natatakot sila sa kasalukuyan. Ginagamit nila si Moises hindi bilang isang gabay upang pamunuan sila pasulong, ngunit bilang isang kalasag upang itago sa likod. Si Moises ay isang conduit para sa buhay na salita ng Diyos, ngunit sila ay naging isang monumento ng bato, isang artifact sa kasaysayan. Ang kanilang pagiging alagad ay sa isang memorya, isang hanay ng mga batas, isang tradisyon. Ito ay ligtas, mahuhulaan, at, pinakamahalaga, ito ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sila ang opisyal na tagasali ni Moises. Napagpasyahan nila kung ano ang ibig niyang sabihin, at sa pamamagitan ng pagpapalawak, kung ano ang nais ng Diyos. Si Jesus, sa kabilang banda, ay isang buhay, paghinga, hindi mahuhulaan na katotohanan. Hindi siya isang teksto na isasalin, siya ay isang tao na makatagpo. At ang engkwentro na ito ay humihiling ng isang personal na tugon, hindi lamang isang institusyonal. Ito ang hindi nila maaaring tiyan. Kaya't iginuhit nila ang kanilang linya sa buhangin, si Moises, ang patay na propeta na kinokontrol nila, kumpara kay Jesus, ang buhay na propeta na kumokontrol sa kanila. Ito ay ang edad na salungatan sa pagitan ng relihiyon at relasyon, sa pagitan ng liham ng batas at ng espiritu na nagbibigay ng buhay. Ang kanilang susunod na pahayag ay higit na nagbubunyag. Alam namin na ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises, ngunit tungkol sa kapwa ito, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Ito ang pangunahing bahagi ng kanilang sinasadyang pagkabulag. Sinasabi nila na magkaroon ng kaalaman, ngunit ito ay isang napakatiyak, limitadong uri ng kaalaman. Ito ay kaalaman sa kasaysayan. Ito ay sertipikadong kaalaman. Ito ay ang uri ng kaalaman na nagmula sa mga scroll at komentaryo, hindi mula sa mga himala at putik. Comfortable sila sa isang Diyos na nagsalita minsan, matagal na, sa isang bundok. Isang Diyos na maaaring maayos na isampa sa mga archive ng kanilang tradisyon. Ang mga ito ay lubos na hindi handa para sa isang Diyos na nagpapakita sa isang maalikabok na kalye at dumura sa dumi. Ang kabalintunaan ay nakakapagod. Sila, ang mga eksperto sa relihiyon, ay nagsasabing kamangmangan. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Samantala, ang taong ipinanganak na bulag, ang walang pinag-aralan na pulubi,
ay malapit nang bigyan sila ng masterclass sa pangunahing teolohiya. Wala siyang library ng mga scroll, wala siyang mga taon ng pag-aaral, ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, mayroon siyang katibayan. Mayroon siyang putik at ang laway at bagong mundo ng ilaw at kulay na sumabog lamang sa kanyang kamalayan. Ang kanilang kaalaman ay pangalawang kamay, ang kanyang unang kamay. Alam nila ang tungkol sa asterisk Diyos, nagsisimula na siyang malaman asterisk Diyos. At sa gayon, pinipilit niya ang kanyang kaso. Hindi siya umatras, hindi siya cower. Nakikita niya ang kapintasan sa kanilang loika, ang nakangangaang butas sa kanilang sinasabing mahusay na kaalaman, at itinuro niya ito mismo. Nagpahayag siya ng tunay, halos walang muwang, pagtataka sa kanilang kamangmangan. Ngayon yun ay isang kamanghamanghang bagay, sabi niya. Halos maririnig mo ang hindi ka panipaniwala sa kanyang tinig. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Mahalagang sinasabi niya, nakikinig ka ba sa inyong sarili? Ikaw ang mga pinuno ng espiritual ng Israel, ang mga guro, ang tagapangalaga ng katotohanan, at sinasabi mo sa akin na wala kang kategorya para sa isang tao na maaaring paningin sa bulag. Ang pinakadakilang tanda ng darating na Mesiyas, at pinagbibig mo lang ang iyong mga balikat. Inilantad niya ang kanilang kamangmangan hindi bilang isang simpleng kakulangan ng impormasyon, ngunit bilang isang salarin na pagkabigo ng kanilang buong teolohikal na sistema. Ang isang sistema na walang silid para sa isang kasalukuyang tense na Diyos ay hindi isang sistema na nagkakahalaga ng pagkakaroon. Inalis niya ang kanilang pananaw sa mundo na may simple, brutal na loika ng isang tao na nadama ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi siya tumitigil doon. Kinukuha niya ang kanilang sariling teolohiya, ang mismong mga prinsipyo na inaangkin nilang itaguyod, at lumiliko ito sa isang sandata laban sa kanila. Alam natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan, sabi niya. Mag-isip tungkol sa katapangan ng pahayag na ito. Siya, ang walang pinag-aralan na pulubi, ay nagsisimula sa kanyang pangungusap sa, alam natin, inaangkin niya ang karaniwang batayan, na tumutukoy sa isang ibinahaging pag-unawa sa kung paano nagpapatakbo ang Diyos, isang prinsipyo kahit na kailangan nilang kumpirmahin. Ito ay isang napakatalino na retorika na paglipat. Hindi siya nagpapakilala ng ilang dayuhang konsepto, tinatawag niya silang account batay sa kanilang sariling nakasaad na paniniwala. At ano ang paniniwala na yon? Na naririnig ng Diyos ang mga dalangin ng matuwid at tinanggihan ang mga kahilingan ng hindi maka-Diyos. Ito ay pamantayang kabanalan ng mga Hudyo. Tumango na sila, ngunit pagkatapos ay inihatid niya ang nagwawasak na conclusion, nakikinig siya sa maka-Diyos na tao na gumagawa ng kanyang kalooban. Ang implikasyon ay hindi maiiwasan. Kung ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan, ngunit malinaw niyang nakinig kay Jesus na laman ang himala ng aking naibalik na paningin kung gayon si Jesus ay hindi maaaring maging isang makasalanan. Dapat siyang maging isang maka-Diyos na tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang tao ay nagtayo ng isang perpekto, syllogism ng airtight. Major premise, hindi naririnig ng Diyos ang mga makasalanan. Minor premise, narinig ng Diyos si Jesus. Conclusion, si Jesus ay hindi isang makasalanan. Checkmate, pinipilit niya silang pumili. Alinman sa kanilang matagal na prinsipyo ng teolohiko ay mali, o ang kanilang kamakailang paghuhusga kay Jesus ay mali. Walang pangatlong pagpipilian. At para sa mga kalalakihan na ang buong pagkakakilanlan ay itinayo sa pagiging arbiter ng teolohiya, ito ay isang imposible na posisyon. Natrap niya sila ng kanilang sariling katotohanan. Ang pulubi na ito, ang taong ito na tinanggal nila bilang pagtanggi ng tao, ay naging isang master logician, lahat dahil tumanggi siyang tanggihan ang kanyang sariling karanasan. Ang kanyang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, ito ay intelektual at espiritual. Mas malinaw na iniisip niya kaysa sa dati niyang buhay, sapagkat mas malinaw na nakikita niya kaysa sa dati niyang buhay. Pinipilit niya ang kanyang kalamangan, pinalaki ang kanyang argumento mula sa pangkalahatan hanggang sa tiyak, mula sa isang prinsipyo ng teolohiko hanggang sa isang makasaysayang nauna. Walang sino man ang nakarinig ng pagbukas ng mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Siya ay sumasamo ngayon sa bigat ng lahat ng naitala na kasaysayan. Sinasabi niya, ang iyong nasaksihan lamang ay hindi lamang isang himala, ito ay isang himala na walang kahanay. Ito ay isang natatanging, isahan na kaganapan sa kasaysayan ng ating mga tao. Mula sa oras ni Moises hanggang sa mismong araw na ito, hindi ito nangyari.
Siya ay tahasang tinatanong sa kanila, hindi mo ba naiintindihan ang kahalagahan nito? Ito ay hindi lamang isa pang pagpapagaling. Ito ay isang tanda ng kahalagahan ng kosmiko. Ito ang uri ng bagay na pinag-uusapan ng mga propeta. Pinipigilan niya ang katibayan at nagmakaawa sa kanila, ang mga dapat na eksperto sa mga propeta, upang i-connecta ang mga tuldok. Ang isang bagay na hindi pa nagagawa ay nagawa na ngayon. Nangangailangan ito ng isang bagong paliwanag, isang bagong kategorya. Kinakailangan nitong isaalang-alang ang lahat. Ang kanyang pangwakas na linya sa palitan na ito ay ang lohikal na capstone. Kung ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, wala siyang magagawa. Ito ay napakasimple, kaya malinis, kaya hindi may kakaila totoo. Ang kapangyarihang gawin kung ano ang imposible ay nagmula sa Diyos na walang imposible. Tapos na ang argumento. Inilahad niya ang kanyang katibayan, sinuri ng cross ang mga saksi, binanggit ang nauna, at ginawa ang kanyang pagsasara ng pahayag. Ang walang pinag-aralan na pulubi ay nagpapatakbo lamang ng mga bilog sa paligid ng pinakaedukadong legal at relihiyosong kaisipan sa bansa. At paano sila tumugon sa napakatalino, matapang na pagtatanggol ng katotohanan? Isinasaalang-alang ba nila ang kanilang posisyon? Sinusuri ba nila ang katibayan na malinaw na inilatag niya? Nakikipag-ugnayan ba sila sa walang kamali-mali na loika ng kanyang argumento? Hindi. Ginagawa nila kung ano ang ginagawa ng lahat ng hindi pagtupad ng mga rehimen kapag ang kanilang autoridad ay hinamon ng hindi may kakaila na katotohanan, nag-abuso sila. Iniwan nila ang argumento at inaatake ang lalaki. Ikaw ay matarik sa kasalanan sa kapanganakan, gaano ka manggahas sa amin? Ito ang sandali na ang kanilang mga maskara ay ganap na bumaba. Ang lahat ng pagpapanggap ng isang makatarungang pagtatanong, ng paghahanap ng katotohanan, ay wala na. Hindi na ito tungkol sa kung nangyari ang isang himala o sino si Jesus. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa hierarchy. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanilang posisyon sa lahat ng mga gastos. Ang kanilang pahayag ay tumutulo na may pag-aalipusta. Ikaw ay matarik sa kasalanan sa kapanganakan. Itinapon nila ang kanyang kapansanan, ang kanyang habambuhay na pagdurusa, pabalik sa kanyang mukha ginagamit nila ang kanyang nakaraang sakit bilang isang sandata upang ma-validate ang kanyang kasalukuyang patoto. Sa kanilang pananaw sa mundo, ang kanyang pagkabulag ay isang banal na paghuhusga, isang marka ng kanyang likas na hindi karapat-dapat. Ipinanganak siya ng isang makasalanan, at sa makatuwid, wala siyang karapatang magsalita, walang karapatan sa isang opinyon, at tiyak na walang karapatan na, lektura, ang kanyang mga betters. Hindi nila tinatanggihan ang kanyang loika, tinatanggihan nila ang kanyang sangkatauhan. Sinasabi nila na ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali, at para sa isang pagkakamali na ipagpalagay na turuan sila, ang matuwid, ay ang pangwakas na pagkakasala. Ang kanilang pagkagalit ay hindi teolohiko, ito ay panlipunan. Ito ang galit ng mga piling tao kapag ang isang magsasaka ay nagsasalita ng katotohanan. Ito ay ang galit ng mga gatekeepers kapag ang isang tao na naka-lockout ay nakakahanap ng isa pang paraan. Nilabag niya ang hindi sinasabing mga patakaran ng kanilang kaayusang panlipunan. Siya ay dapat na manatiling isang nagpapasalamat, pasibo na tatanggap ng isang nakakagulat na kaganapan. Siya ay dapat na malito at hayaan sila, ang mga eksperto, ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sa halip, siya ay naging isang articulate na saksi, isang nakabold na teologo, isang hindi mapigilan na puwersa ng loika at nabuhay na karanasan. At hindi nila ito madala, sapagkat kung tama siya, hindi lamang sila mali, lipas na sila. Kung ang Diyos ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng isang tao tulad ni Jesus at ibubunyag ang katotohanan sa isang taong tulad nito, kung gayon ang kanilang buong sistema ng kinokontrol na relihiyon, ng kaalaman sa gatekept, ng katayuan na batay sa katayuan, ay isang kahihiyan. At sa gayon, ang kanilang pangwakas na kilos ay isa sa dalisay, desperadong kapangyarihan. Itinapon nila siya, pinahusay nila siya, kapag hindi ka maaaring manalo ng argumento, pinatahimik mo ang lalaki. Kapag hindi mo mapapatay ang ilaw, itinapon mo ang isa na nakikita ito sa panlabas na kadiliman. Ito ang pangwakas na pagpasok ng kanilang pagkatalo. Kaya ang mga pinuno ng relihiyon ay pinili ang kapangyarihan sa katotohanan, na pinalayas ang tao na ang patuto na hindi nila maaaring tanggihan,
na nagpapatunay na ang pinakamarupok na mga sistema ay ang mga hindi makatiis ng isang simple, matapat na karanasan. Ito ay isang walang katapusang pattern na nagtataka sa akin, at gusto kong basahin ang iyong mga saloobin sa mga komento. Paano tayo, sa ating sariling buhay, tumugon kapag ang isang katotohanan na hindi natin gusto ay nagmula sa isang mapagkukunan na hindi natin iginagalang? Kung nahanap mo ang breakdown na ito na mahalaga at nais na lumalim, siguraduhin mag-subscribe ka at i-click ang notification bell, dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video kung saan natuklasan natin kung ano ang mangyayari kapag nahanap ni Jesus ang mismong tao na itinapon ang pagtatatag. Tulad ng dati, ako si Marco.